Dahil lang hindi ako nakapagluto ngang hiwalay na almusal para sa aking hipak na tanghali nang nagising sa unang araw pagkatapos ng aming kasal. Sinampal ako ang asawa ko sa harap mismo ang kanyang buong pamilya. Ang biyenan kong si Mama Rosa ay nakaupo lang ng tuwid. Ni hindi humala. Tila ba walang kinalaman sa kanya ang nangyayari. Ang biyenan kong lalaki naman ay nakayuko lang. Walang imik na humihigop ng sabaw. Ni hindi man lang ako tinapunan ngang tingin. Nang sandaling iyon, malinaw kong naintindihan na inaakala ng mga taong ito na makakalusot sila sa ginawa nila. Na bilang isang manugang. Inaasahan nilang titiisin ko ang sampal na iyon at ang kawalang katarungang ito. Ngunit pagalipas ni 5 segundo. Bigla kong iniangat ang aking mga kamay at itinumba ang lamasang puno ng pagkain. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagbasak ng maporselanang pinggan na nakadurok-durok sa sahig. Bumigat ang hangin sa buong sala. Tila yelo na nakakapasong hawakan. Kung titingnan, napakaguwapo at perpekto ang asawa kong si Dennis. Kaya naman naisip ng marami na napakaswerte ko dahil nakapasok ako sa kanilang pamilya. Sa isang marangyang, handaan sa isang sikat na hotel sa Makati. Nakaupo sa pwestong ng piling panauhin ang aking biyenan na si Mama Rosa. Suot niya ang isang eleganteng kulay ube na gown na perpektong nakalapat sa kanyang tuwid na postura. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ang kanyang manugang na nagbubuhos ng alak para sa mga bisita. Ang paningin niya ay nakapakolang sa kanyang anak na nakikipag-usap sa mga matatandang kamag-anak ilang hakbang mula sa kanya. Tumango at tahimik na nagtawanan ang mga kamag-anak na nakaupo sa tabi niya. May isang humigop mula sa kanyang kopita at dahan-dahang iniba ang usapan. Nakatayo ako. Si Katrina. Kalahating metro mula sa bilog na mesa. Hawak ko ang isang baso ang tsampen na hindi ko pa nainuman. Kahit hindi malakas ang boses ni Mama Rosa. Malinaw na umabot sa aking mata inga, ang kanyang masalita sa kabilang ingay ng magabaso at tawanan. Ibinaba ko ang aking paningin sa sarong hawak ko. Sa ibabaw ng saa. Mababakas ang refleksyon ngang malaking aranya na nakasabit sa kisame ngang bulwagan. Hindi ako kumibo at hindi ko iniba ang aking tayo. Nang sandaling iyon, lumapit ang asawa kong si Dennis. Sa kanyang sa ilalim ng perpektong, ayos ng kanyang buhok, ay may malilit na butil lang pawis. Suot niya ang isang pasadyang itim na suwet. Natural niya akong inakbayan. Yumuko. At malambing na nagtanong kung pagod na ba ako. Sinabi niyang ilang mesa na lang daw at matatapos na rin ang lahat. Perpekto ang pagkakabit na kanyang necktie. Walang lukot ang mamanggas ang kanyang polo. Sa loob-ng 2 taon naming relasyon. Palagi siyang ganito. Palagi siyang dumarating 10 minuto nang mas maaga sa aming maatakpuan. Sa mga kainan. Tandang-tanda niya na ayaw kong wansoy. Kapag ginagabi ako sa pag-uwi mula sa aking shift ko bilang pharmacist. Hinihintay niya ako sa loob-ng kanyang sasakyan sa ilalim-ng poste-ng ilaw. Umiling ako at sinabing, hindi ako pagod. Natapos ang nakakapagod at mahabang seremonya ngang kasal bandang 3:00 ng hapon nang makauwi na ang mahigit kalahati ng gabisita. Nagsimula ng maklaikpit ang makatauhan ng hotel. Pumasok ako sa silid ng nobya. Hinubad ang mabigat at nakakasakal na wedding gown. At nakpalit ngang isang simpleng bestidang kulay krema. Tumunok ang siradura at pumasok si Mama Rosa. Nakapagpalit na siya ang isang formal na kulay abong kasuotan at may hawak na balat na bag. Sumunod sa kanya si Dennis. Uminto si Mama Rosa sa gitna enigay silid. Wala siyang balak umupo. Tinitigan niya ako ng diretso. Ang sabi niya, dapat maaga kaming mag-asawa bukas sa bahay nila sa Sampaloc. Gusto niyang magluto ako roon para sa pamilya bilang pagpapakita na marunong akong magsilbi sa aking asawa. Sabi pa niya, lumang kaugalian na raw, sa pamilya nila na ang bagong kasal na babae ang maghahanda ang unang almusal para sa mga biyenan. Tumigil ang madaliri ko sa pagbubutones ng aking manggas. Tumingala ako sa orasan sa dingding. Bukas ang unang araw namin bilang mag-asawa. Sumagot ako ng mahinahon. Opo. Mama Rosa. Darating po ako sa tamang oras. Hindi na nagsalita pa si Mama Rosa. Tumalikot siya at lumabas na silid. Sa loob ng sasakyan pauwi.
Namayani ang nakakabinging katahimikan. Si Dennis ang naumamaniho habang nakaupo ako sa pesnya seat. Sa labas ng bintana. Makikita ang mapulang paglubok ng araw sa Manila Bay. Tanong ko kay Dennis. Ganyan ba talaga kataray magsalita ang mama niya? Pinihit ni Dennis ang manibela habang umaakyat kami sa tulay. Sabi niya, mukha lang daw masungit ang mama niya. Pero napakalambot daw ng puso nito. Inabot niya ang kamay ko at tinapik ito. Mga tao raw sila ng sinaunang panahon. Pagbigyan ko na lang daw sana kahit isang beses. Sundin ko ang gusto niya. At magiging madali na ang lahat pagkatapos. Tiningnan ko ang kamay ko nakakatikim lang ng haplos ng aking asawa. Dahan-dahan ko itong binawi at pinindot ang pindutan ng bintana para buksan ito ng kaunti. Pumasok ang malamig na hangin mula sa dagat. Tinangay ang matapang na amoy ng panlinis ng sasakyan. Pumasok ang sasakyan sa underground parking ng isang bagong tayong, luxury condominium sa Taguig. Ang unit na ito ay nakakahalaga ang 80 milyong piso. Noong nakaraang buwan. Inilipat ng aking amang si Papa Arturo ang buong halagang iyon ng diretso sa account ng developer sa kontrata ng pagbili. Iisang pangalan lang ang nakasulat. Ang pangalan ko. Ang pamilya ni Dennis ay mayroon lamang isang lumang apartment sa Sampaloc na 40 taon na ang tanda. Ngunit ni isang kusing ay wala silang inialok para sa pagbili ng aming bagong tirahan. Noong nakpulong ang aming nga pamilya. Malinaw na sinabi ni Mama Rosa ang kanyang paninindigan. Si Dennis daw ang magiging haligingang tahanan habang buhay. Kaya makatarungan lang daw na ang bahay ay magmula sa pamilya ng babay. Nang araw na iyon. Walang sinabing paktutol ang aking ama. Tahimik lang siyang yumuko at inubos ang kanyang kape. 10:00 ng gabi nang mamatay ang ilaw sa silid naming mag-asawa. Bago pa man sumikat ang araw. Nakmamaneho na ako papunta sa lumang bahay ng aking nabiyanan sa Sampaloc. Madilim pa, kumurap-kurap ang pundidong ilaw sa pasilyong gusali. At sa isang sulok, ay may nakatambat na masirang kahon. Bumukas ang pinto na may kasamang langit-ngit. Madilim sa sala. Tanging ang bukhaw na liwanag mula sa telebisyon ang nakbibigay ng ilaw. Nakahilata na si Mama Rosa sa gitna ng sofa. Suot ang madilim na duster. At mahigpit na hawak ang remote control. Dumating ka na pala. Sabi niya nang hindi man lang nililingon ang gawi ko. Opo. Mama Rosa. Tahimik kong hinubat ang aking sapatos at ipinatong ang aking bag sa maliit na kabinet sa may pintuan. Nasa pangalawang estante ang kaldero para sa nilaga. Sabi ng aking biyenan habang walang ganang naglilipat ng channel. May repolyo at mga gulay, sa loob ng refrigerator. Gamitin mo. Pumasok ako sa kusina. Ang napakaliit na kusina ay nababalutan ng lumang malakit na sebo. Hinila ko ang pinto ang refrigerator at sumalubong sa akin ang amoy kulop na lami. Puno ang loob nito ng iba't ibang kulay ng plastic container at mga itim na supot na hindi mo malaman kung ano ang laman. Sa pinakailalim. Sa lagayan ng gulay. May isang hinawang repolyo. Ilang lantang karot. At ilang itlog. Sa loob yanige 3 segundo. Sinuri ko ang kalagayan ng maasangkap. Sa isip ko. Tulad ng pag-ayos ko, ng mga reseta sa botika. Mabilis na nabuo ang hakbang na gagawin ko. Matigas ang pihitan ng gripo. Pinihit ko ito ng buong lakas at malakas na bumaksak ang malamig na tubig sa sangkalan. Hiniwa ko ang repolyo at pinalatan ang karot. Sa tahimik na kusina. Tanging ang matalim na tunok, nege kutsilyo, ang maririnig. Nang kumulo ang tubig sa kaldero. Inilagay ko ang mga sangkap at hinalo ang sabaw. Nagbati ako ang itlog at ibinuhos sa mainit na kawali para gumawa ang torta. Kumuha ako ang maliliit na platito at naglagay ang counting at sara na nakita ko sa sulok ng refrigerator. 6:30 ng umaga. Sa gitna ng sola. Nakaayos na ang isang lumang mesa. Sa ibabaw nito ay may umusok na kaldero ng mabangong nilagang baka. Lumabas ang biyenan kong lalaki mula sa kwarto. Nakapajama. Magulo ang buhok. At walang imik na pabagsak na umupo sa kabiserang mesa. Mabilis niyang tiningnan ang pagkain at agad na kumuha ng kutsara. Pinatay ni Mama Rosa ang telebisyon at dahan-dahang lumapit sa mesa.
Umupo siya sa tapat ng kanyang asawa, si Dennis. Nabagong hilamos. Ay lumabas mula sa banyo at umupo sa tabi ko. Nakatayo ako sa gilid ng mesa at pinakmasdan silang lahat. May isang kulang. Ang hipa kong si Sarah. Tinangon ko si Mama Rosa kung gigisingin na ba namin si Sarah para makasabay siyang kumain. Si Dennis. Abang tinutusok, enehe tinidor, ang tortang itlog. Ay sumagot. Magdamak daw nag-aral si Sarah para sa pagsusulit. Hayaan ko na raw matulog. Ipinulupot ko ang aking mga kamay sa aking likuran. Sinabi kong nagluto ako para sa 5 tao. Pagising niya. Pwede ko itong initin para sa kanya. Tumigil sa era ang tinidor na hawak ni Mama Rosa. Mabigat niyang iniangat ang kanyang talukap. Tinitigan niya akong isang napakatalim na tingin. Hindi ko ba raw alam na masalan ang sikmura ni Sarah. Malamig ang boses niya at walang bahit ngang pag-alinlangan. Nasusuka raw ito sa ininit na pagkain. Kaya paggising nito, kailangan kong bumalik sa kusina at maglutong bagong mainit na almusal. Bakit daw ba ang hinanga unawa ko? Tinitigan ko ng diretso ang malamig na mga mata ngang aking biyenan. Nagpahayak lamang akong katotohanan. Kung initin sa microwave, ang pagkain ay magiging kasing init ng bagong luto. Padabok na ibinaksak ni Mama Rosa ang kanyang tinidor sa mesa. Tumunog ng malakas ang murang plastik na tinidor sa ibabaw ng kahoy. Napakabastos daw nugali ko. Tiningnan niya, si Dennis nang may pandidiri at pumitik ng dila. Nasa batok baro ang mga mata ng anak niya at tinatawag niya akong manugang. Nang sandaling iyon, sa ilalim ng mesa, biglang humalaw ang pani. Dennis at buong lakas na sinipa ang binti ko. Napapikit ako sa matinding sakit. Tiningnan ko ang asawa kong nakaupo sa tabi ko. Pilit na hindi pinansin ni Dennis ang tingin ko. Yumuko siya at patuloy na isinubo ang pagkain sa kanyang bibig. Hindi na ako nausalita pe. Tahimik akong umupo sa aking pwesto. Natapos ang nakakasakal na almusal. Sa loob lamang ng 15 minuto. Inubos ng biyenan kong lalaki ang sabaw hanggang sa huling patak. Itinulak ang pinggan. Kinamot ang tiyan. Tumadyo. At bumalik sa kwarto niya. Si Mama Rosa naman ay ibinaba ang kutsara at agad ding umalis sa hapak. Nagsimula akong mahlikpit. Inipon ko ang manatirang pagkain sa isang mangkok at pinakpatong-patong ang mapinggan, mula sa kusina. Muling narinig ang tunog ng umahos na tubak. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kabilang kwarto. Lad ang hipag kong si Sarah. Suot ang maluwag na pajama. Kinakamot niya ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay habang naglalakad sa sala. Nakpalipat-lipat ang tingin niya sa walang laman at malinis na mesa. At sa likod ko habang nahuhugas ako ng pinggan sa lababo. Bakit daw wala siyang itinirang almusal? Ang boses ni Sarah ay matinis at puno ng inis. Ibinaba ko ang mabula na espongha at mabilis na lumingon. Nasa loob ng refrigerator ang sabaw, at ang iba pa. Iinitin ko na ngayon. Nagsalubong ang mga kilay ni Sarah at ngumiwi. Aba. Sa unang araw pa lang daw pagkatapos ang kasal. Balak ko na siyang pakainin ng malamig na sabaw. Hindi pa man natatapos si Sarah sa kanyang pagbubunganga. Lumingon si Mama Rosa mula sa pagkakaupo sa sofa at pinukol akong nakakamatay na tingin. At sa mismong sandaling iyon, si Dennis na nakayuko sa gilid ng sofa habang nagsa-cellphone ay biglang tumalon na parang isang mabanggis na hayop. Sa sobrang bilis na pagtayo niya, tumalsik ang cellphone niya sa unan. Mabilis at malalaki ang hakbang niya papunta sa kusina. Kasalukuyan akong nakatalikot para sana buksan ang refrigerator. Lumapit si Dennis ng husto sa akin. Mabigat ang kanyang pahinga. Mahinahon ko siyang tiningala. Kahit noong sandaling humawi sa hangin ang kanyang malaking palat. Walang bahit ng gulat sa aking mga mata. Pa? Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tunog. Napasupsop ang mukha ko pakaliwa. Nawalan akong balanse. Napaurong ng kalahating hakbang. At tumama, ang likod ko sa pinto NG cabinet sa kusina. Wala ba raw akong naintindihan sa mga simpleng bagay? Sigaw ni Dennis ng buong lakas. Dumagundong ang boses niya sa maliit na kusina. Ano ba raw ang tingin ko sa pamilya niya? Bumigat at tumigil ang hangin sa loob ng bahay.
Sa sala, tanging ang pag-ikot ng orasan sa dingding ang maririnig. Si Mama Rosa na nakaupo sa sofa ay eleganteng kumuhang baso at tahimik na uminom ng tubig. Walang makikitang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Ni hindi siya lumingon sa amin. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto. At ang biyenan kong lalaki ay nakatalikot habang nagayos ang kanyang sinturon, si Sarah, na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ay ibinaba ang kamay na nakakamot sa buhok at sumandal sa hambangang pinto. Malamig siyang ngumisi. Tila nanonood ng isang magandang palabas. Binawi ko ang aking balanse. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kanang kamay at idiniin sa aking kaliwang pisngi. Napakapasong sakit. Tila binalatan ang aking balat. May matinis na tunog na umaalinggaw-ngaw sa aking tainga. Ni isang patak ngang luha ay hindi pumata mula sa aking namata. Tuyong-tuyo ang maito. Tiningnan ko si Dennis na humahangos sa harapan ko. Mabilis pa rin ang pagtaas baba ang kanyang dibdib. At sa mga mata niya pagkatapos ng pananampal. Nakatanim ang isang pekeng kalmado, isang taong nakagawa, isang mahalagang misyon. Inaasahan niya na yuyuko ako at susunod. Nahihingi ako ng tawad, bilang tugon sa kanyang bulok na paniniwala na ang lalaki ang hari ng tahanan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sa isip ko, dumaan ang imahe ang isang reseta, ang lahat ng matatamis na detalye ng aming 2 taong relasyon. Ang pagpayong niya sa akin sa ilalim ng ulan. Ang pagiging maalalahanin niya sa maliliit na bagay. Ang kanyang walang katapusang malambing na ngiti. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang pekeng resetang iyon ay napunit ng pira-piraso. At lumabas ang mga tunay at nakakalasong sangkap na nakatago sa ilalim nito. Ito ay ang pamimilit sa akin na maging sunod-sunuran, isang pagiging alipin at malupit na pagpapakita ng kapangyarihan gamit ang pananakit. Dahan-dahang kumurap ang aking mga mata. Tumalikot ako at lumabas ang kusina. Matatag ang bawat hakbang ko. Hindi ako lumingon kay Dennis at hindi ko tiningnan si Mama Rosa. Naglakad ako ng diretso papunta sa lumang mesa na nakatayo pa rin sa gitnang sala. Mabilis akong yumuko at hinawakan ng 2 kamay ang dulong mesa. Natigilan ang baso sa kamay ni Mama Rosa malapit sa kanyang magalabi. Si Dennis ay lumingon at gulat na nakatitig sa likod ko. Pinatigas ko ang makalamnan sa aking braso at sa isang malakas na galaw. Itinumba ko ang mesa. Nang umangat ang mga paang mesa mula sa sahig. Ang mapinggan. 2 mangkok. At ang kaldero ay lumamig na sabaw. Ay lumipad sa himpapawid. Kalakalompag. Bumagsak ang lahat ng kasangkapan sa sahig. Nakadurog-durog ang maporselanang pinggan sa 12 ng piraso. Tumalsik ang matutulis na puting bubok hanggang sa mismong sofa. Kumalat ang sabaw ng baka sa sahig. Nag-iwan ang malaking mansa sa kulay kremang alpombra. Ang natirang repolyo at patatas ay nakadikit sa sahig. Napakalakas ng ingay. Mula sa kwarto ng aking biyenan. May narinak na mahinang tunok na pakbaksak. Si Sarah na nakatayo, habang nakakrus ang mabinti ay napatalon na parang spring. Nalaglag ang kanyang panga. Nanginig si Mama Rosa at nabitawan niya ang kanyang baso. Nabuhusan ang malamig na tubig ang kanyang makamay. Nanigas sa kinatatayuan si Dennis na parang estatwa. Nandilat ang mga mata niya sa takot. Nakatayo ako sa gitna ng kaguluhang iyon na may blankong ekspresyon. Walang emosyon. Ang mga kalamnan sa mukha ko ay kasing kalmado noong nahihiwa ako ang repolyo 10 minuto ang nakakaraan. Dahan-dahan kong inikot ang aking paningin. Isa-isang tiningnan silang tatlo. At ipinako ang aking mga mata sa mukha ni Dennis. Binili ko ang kondo sa Tagig gamit ang sarili kong pera. Ang boses ko ay nakakagulat na mababa. At ang bawat salita ay mas mabagal at mas malinaw kaysa sa dati. Sa kontratangang pagbili. Pangalan ko lang ang nakasulat. Nanginig ang malabi ni Dennis ngunit wala siyang may labas na boses. Bukas ng umaga. Kakausapin ko ang broker para ibenta agad ang condo. Tutol. Pangalan ko lang naman ang nakasulat sa titulo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Sa mga mata ko. Wala nang kahit anong init ng pagmamahal. Tila ba nagbubura lang ako ng isang walang kwentang file na nakapuno sa aking computer.
At kayo. Kayong lahat na pamilya ngang magabasura. Bukas na bukas din ay hakutin niyo na ang inyong magamit at bumalik kayo sa nabubulok na bahay na ito, at matulog kayo rito hanggang sa gusto niyo. Pagkatapos kong sabihin iyon, walang pak-aalin lang ang tumalikot ako at naklakat palabas. Hindi ko na tiningnan ang bag ko na naiwan sa kabinet. Izinwatch ko na lang ang aking sapatos. Abat ikaw. Tuluyang sumabok si Mama Rosa at tumalon mula sa sofa. Gumulong ang baso ang tubig sa alpombra. Ano ba raw ang karapatan kong gawin iyon? Nababalif na baraf ako. Ganyan ba raw kumilos ang isang matinong tao? Sinubukan ni Dennis na humakbang palapit. Pero nakatapak siya ngang bubok at natigilan. Hindi na ako lumingon. Madiin kong pinindot ang hawakan ngang pinto. Binuksan ito. At tahimik na lumabas mula sa butas na iyon. Malakas na sumara ang mabigat at bakal na pinto sa likod ko. Tuluyang pinutol ang nabalih na pakmumura na nagsisimula ng umalingaw-ngaw sa loob. Alas 7 na umaga. Umihip ang malamig na hangin sa kalsada ang sampalok. Dahan-dahan akong naglakad sa walang taong bangketa. Walang pakialam na dumaraan ang ilang sasakyan. Tumihil ako sa hilit na kalsada at itinaas ang aking kamay para pumara na taxi. Huminto ang sasakyan. Binuksan ko ang pinto at umupo sa likod. Sa tagig po, walang buhay na sabi ko sa driver. Bumilis ang takbo ng taxi. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat. Umiilaw ang screen na nagpapakita ngang dose-dose ng hindi nabasang mensahe sa group chat ng botika kung saan ako nagtatrabaho. Inalis ko ang lahat ng iyon at binuksan ang aking mga contact. Tinawagan ko ang numerong nakapako sa pinakataas ng listahan. Wala pang 2 pegring. Sinagot agad ito mula sa kabilang linya. Hello. Anak. Narinig ko ang malalim na boses ni Papa Arturo. Medyo pause ang boses niya. Tila bagong gising. Ano't napatawa ka ng ganito kaaga? Blanko ang mamata kong nakatingin sa madumaraang karatula sa kalsada. Ang sakit mula sa sampal ay tumagos na ng malalim sa aking balat. Nakiwan ng nakakapasong kirot. Papa. Sabi ko habang nakatingin sa namumutla kong refleksyon sa bintana. Umpisahan na natin. Iyon lang ang mga salitang binikas ko. Sa kabilang linya. Namayani ang isang mahaba at nakakapanindig balahibong katahimikan. Walang malalim na pagbuntong hininga. Walang-walang kwentang pagtatanong. Naintindihan agad ni Papa Arturo ang bigat sa likod ng masalitang iyon. Pakalipas ng 10 segundong katahimikan. Narinig ko ang kaluskos ang papel at ang pagbukas ang kanyang salamin. Pumunta ka muna sa emergency room. Ang boses ni Papa Arturo ay 100 beses na mas malamig at mas seryoso kaysa kapag nagtitingin siya ng mga financial report sa kanyang kumpanya. Tumiratso ka sa ospital. Kumuha ka sa doktor na medical certificate na may detalyadong gulat at litrato na musugat mo. Itago mo ang lahat ng resibo. Kahit isang pirasong papel ay huwag mong itatapon. Tatawagan ko na ang ahente natin ngayon. At pupunta ako sa opisina nila agad-agad. Nakatingin ako sa kawalan sa labas ang bintana. Tumama ang nakakapasong sikat ng araw sa salamin ng taxi at nasilaw ako. Opo. Papa. At pinindot ko ang pindutan para tapusin ang tawag. Huminto ang taxi sa pasukan ng emergency room ng isang malaking ospital. Nagbayad ako gamit ang card at pasuray-suray na pumasok sa loob. Ang hangin sa lobby ay amoy alkohol at murang panlinis. Ang babay sa reception. Na hindi man lang inaalis ang tingin sa computer. Ay walang imik na nag-abot sa akin ng form. Kumuha ako ang ballpen at sapat lang ang dahilan ang pagpunta. Isinulat ko ng maayos pamamaga ng muha dahil sa pananakit. Ang doktor na nakaduty ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na mukhang pagod na pagod. Ang kanyang madaliring nakasuot ng guwantes ay walang awang idiniin sa namamagang pisngi ko. Masakit ba ng husto? Tuyong tanong ng doktor. Kaya naman po. Pero banat na banat ang kalamnan ko. Sagot ko. Itinutok ng doktor ang maliwanag na ilaw sa akin at maingat. Tila gumagamit ng magnifying glass. Nasinuri ang mapulang marka. Galing ito sa sampangang kamay. Tama ba? Opo. Hindi na naktanong pa ang doktor. Humarap siya sa computer at nagsimulang magtipe.
Naglabas ang printer NG isang papel na may maingay na tunog. Kinuha ko ang medical certificate na may pulang tatak ng ospital. Isinilid ito sa folder. At lumabas. Sa tabi, basurahan sa pasilyo. May isang lumang vending machine. Nahulog ako ng barya at bumili ng malamig na tubig. Malamig na malamig ang bote. Binuksan ko ito at uminom. Saka ko idiniin ang nagyayalong ilalim ng bote sa aking nagiinit na pisngi. Alas 10 na umaga. Nakatayo na muli ako sa pinto ng aking kondo sa Taguig. Hinawakan ko ang panel ng digital lock at kinakabahang inilagay ang isinumpang 6 na numerong passcode. Ang petsa ang kapanganakan ni Dennis. Tumunog ang lock at pumukas. Binuksan ko ng maluwang ang pinto. Sa sahig masukan. Nakakalotong, mga sapatos na walang pakialam na hinubad ni Dennis kagabi. Sa kulay kremang alpombra sa sala. Nandun ang 2 kopitangang alak na ininuman namin habang nanonood ngang TV. Izinara ko ang gipinto. Tinanggal ang plastik na takip sa likod ng lock. Pinindot ang reset button. At naglagay ng bagong 6 na numerong passcode. Ang petsa ang kapanganakan aking ama. Umalingaw-ngaw ang tunog ng napindutan sa walang laman na sala. Pininto ko ang asterisk. At tumunog ang mekanismo. Hudyat na bago na ang password. Ibinagsak ko ang aking coat sa sofa. Pumasok sa kwarto. Binuksan ang laptop. Kinuha ang OTP sa mobile banking app mula sa aking pitaka. At isinaksak ito nang maklot ang pahina ng bangko. Malaking nakapaskil sa screen ang balanse ng aming joint account. 4.2 milyong piso. Ang prang ito, ayon sa aming prenuptial agreement, ay ang aming emergency fund. Kung susuriin, 4 na milyong piso rito ay sarili kong pera na pinahirapan ko sa loob ng 5 taon sa pagtatrabaho sa botika. Ang natitirang 500,000 ay inilipat ni Dennis 3 buwan bago ang kasal. Natila ba napakalaki ngang iniambag niya? Mabilis kong pinindot ang icon para sa palipatan na Gpondo. Sa account ng tatanggap. Inilagay ko ang numero ng aking personal na account sa ibang bangko. Sa halaga. Inilagay ko ang lahat hanggang sa huling sentimo. Nagpasok ako ng verification code. Pinindot ko ang kumpirmahin. Nag-refresh ang pahina. Kasalukuyang balance 0. Hinugot ko ang USB token at agad na tinawagan ang hotline ng bangko ko. Ako ito. Si Katrina. Ang may-ari ng account. Ipablock niyo ang lahat ng credit card ko na nagtatapos sa 721 dahil nawala ko ito. At tandaan niyo. Ipablock niyo rin ang lahat ng extension cards na nakapangalan sa pamilya na nakakonekta sa account ko. Opo. Ngayon din. Para kahit saan man siya naroroon. Sa karaoke man o sa bar. Kapag sinubukan niyang magbayad, ma-decline siya. Mabilis na kinumpirma ng operator ang aking pagkakakilanlan. Tachilongi. Segundo pagitapos, tawagi. May lumabas na mensahe sa aking cellphone mahal naming kliyente. Ang lahat ng iyong pangunahin at extension credit cards ay matagumpay nang nablok dahil sa pakawala. Pagkatapos nito, pumasok ako sa banyo. Binuksan ko ang malamig na tubig at nagilamos. Sa salamin. Nakita ko ang mukha kong may pangit na pulang marka sa kaliwang pisngi. Kumuha akong bulak at pinunasan ang aking mukha. Nagpalit ako ng formal na kulay abong blusa. Kinuha ang folder na may medical certificate. At muling lumabas ng bahay. 1:00 na hapon. Sa isang meeting room ng isang malaking law firm sa Makati. Sumara ang salaming pinto sa likod ko. Sa tapat ko ay nakaupo si Attorney Julia. Ang nakatatandang kaibigan ko mula sa kolehiyo na nag-aral ng abogasya at naging isa sa pinakamagaling. Nakakrus ang mga binti ni Julia habang sinusuri ang medical certificate na tila nakatingin sa mikroskopyo. At ang lahat ng ito ay dahil lang sa isang walang kwentang bagay. Ibinalik niya ang papel sa folder at kinuha ang kanyang iced coffee. Kaninang alas 6:30 ng umaga. Sagot ko ng may blankong ekspresyon. Tumango si Julia. Binuksan ang drawer ng kanyang mesa. At naglaba, anyi ablong kong
papel para sa annulment at paghahati enye ari-arian. Ang kontrata ang kondo sa Taguig ay nakapangalan lang sa iyo. Ang pera ay direktang inilipat ngang tatay mo sa developer. Ito ay personal mong ari-arian na hindi niya pwedeng angkinin kahit isang Wala pang isang araw ang kasal niyo. Kaya anumang hilingin niya. Sa hatian ng ari-arian ay walang kwenta. Mayroon na lang tayong isang problema. Paano natin mapipilit ang tarantadong iyon na dalhin ang makapal niyang mukha rito at pumirma sa mga papeles para sa annulment? Iyon ang pinakamahalaga. Paano kung ayaw niyang pumirma? Tanong ko. Kung hindi siya papayak sa maayos na hiwalayan, idadaan natin sa korte. Tinapik ni Julia ang dulong kanyang balpen sa mesa. Ang medical certificate na ito ang pinakamalakas na iting alas. Malinaw at hindi may tatanggi ang ebidensya ang pang-aabuso. Kung aabot ito sa korte, hindi lang siya magbabayat ng danyos perhuwisyo. Magsasampa rin tayo ng kasong kriminal para sa Violence Against Women and Children o VAWC. 20 taon nang nakatira ang pamilya niya sa Sampaloc. Siya mismo ay nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya kung magsisimulang magpuntahan ang mga pulis sa opisina niya o sa bahay nila. Hindi niya kakayanin ang kahihiyang yon. Kumuha akong balpan at saka ng ibabang bahagi ang dokumento. Matatak kong isinulat ang aking pangalan. Malinaw na narinig ang pagguhit ng balpen sa papel. Gawin niyo po ito sa lalong madaling panahon. Inusok ko ang pinirmahang dokumento kay Julia. Inayos na natatay ko sa aming poka ang mabilis na paubibinsa na kondo. At dahil hawak ko ang titulo at nakapangalan lang ito sa akin, madali naming maililipat ang pagmamay-ari ng walang makukuhang kahit isang kusing si Dennis. Gusto ko sa loob ng 3 linggong iyon. Tuluyan na akong makawala sa mga basurang ito. Tinapik ni Julia ang folder sa mesa at tiningnan ako. Ngayong gabi, siguradong gagapang pabalik sa iyo ang lalaking iyon. Papupuksan mo ba'y pinto? Pinalitan ko na ang passcode. Hindi ko siya papapasukin. Tumayo ako nang walang kahit anong pagsisisi. Alas 7:30 na gabi. Sa tahimik na pasilyo ng mamahaling kondo sa Taguig, umalingaw-ngaw ang mabibigat na hakbang. Si Dennis, hawak ang kanyang bag, ay lumapit sa madilim na abong pinto. Dahil nakasanayan, pinindot niya sa panel ang kanyang petsa ang kapanganakan. Beep. Beep. Error. Tumunog ng maikli at matinis ang lock. Naksalubong ang kilay ni Dennis. Inisip niyang nakamali lang siya. Kaya dahan-dahan niyang inulit ang numero. Beep. Error. Nanigas siya at napatitik sa panel. Namatay ang asul na ilaw ng screen. Sa sobrang kaba, hinawakan niya ang mabigat na bakal na hawakan at buong lakas na itinulak. Pero hindi gumalaw ang pinto. Katrina. Malakas na hinampas ni Dennis ang pinto. Umalinggongga ang nakakabinging ingay sa pasilyo. Alam kong nandiyan ka. Tama na ang pag-inarte. Buksan mo ito. Walang narinig na kahit anong tunog mula sa loob. Kumuha si Dennis ng cellphone at tinawagan ako. Pagkatapos ang 5 mahabang ring. Naputol ang tawag. Tumawag siya ulit. Pero sa pagkakataong ito, isang mekanikal na boses ang sumagot. The subscriber cannot be reached. Nakablock siya. Bumilis ang pahinga ni Dennis. Umatras siyang isang hakbang at tumitik sa malamig na pinto. Kaninang umaga sa kusina. Noong sinampal niya ako, sigurado siyang naibalik niya ang kaayusan sa bahay at napatunayan niya sa ina niya ang kanyang pakalalaki. Habang papasok sa trabaho, nagpadala pa siya ang mayabang na mensahe kay Mama Rosa. Nangangakong dadaan siya sa grocery pawi para bumili ng prutas at suyuin ang kanyang asawa. Inakala niyang kung hahayaan niya akong mag-isa buong araw. Lalamig ang ulo ko at ako pa mismo ang gagapang para humingi ng tawad. Pero ang palitan ang paskot ng pinto ay hindi pumasok sa kanyang makitit na utak. Dahil sa galit. 2 beses niya ulit sinipa ang pinto. Tama na ang pagiging biktima mo. Buksan mo ito ngayon din. Naririnig tayo nga kapitbahay. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ngang kabilang unit. Isang lalaking nakasando ang sumilip at tiningnan siya ng may pandidiri. Boss.
Anong ginagawa mo rito ng 10 oras ang gabi? Napatalon si Dennis. Mabilis na ibinaba ang kamay at nahihiyang yumuko. Ay, pasensya na po. Mukhang nasira ang lock. Pumitik ng dila ang kapitbahay. Yumaling. At malakas na isinara ang pinto. Naiwang nakatayo si Dennis na litong-lito. Umaakyat ang pakiramdam ng matinding kahihiyan sa kanyang lalamunan. Sa inis. Sinipa niya ang pader. Yumuko. At naglakad papunta sa elevator. Sa loop na kondo. Sa sala. Nakaupo ako habang nakakrus ang binti sa sofa. Patay ang ilaw. Tanging ang maliit na screen ng intercom sa tabi ng malaking telebisyon ang umilaw. Ipinapakita ang malinaw na video mula sa kamera sa labas ng pinto. Nakita ko ang lahat, kung paano nahihiyang yumuko si Dennis sa kapitbahay. Kung paano niya sinipa ang pader sa kawalan ng magagawa. At kung paano siya umalis na parang isang asong bahag ang buntot. Kalmado at normal ang tibok ng puso ko. Walang takot sa pananakit. Walang masamang tuwa sa pahihiganti. Ang lalaking nasa screen ay tila isang estranghero na nakatira sa ibang planeta. Ang maaasahang lalaki na nahintay sa akin ng 2 taon sa ilalim ng poste ng ilaw. At ang nakakawang nilalang na sumisipa sa pinto. Ay hindi maring maging isang tao. Naglakad ako ng nakayapak sa alpombra. Hinugot ko ang saksakan ng intercom. Binalot ang sala sa isang payapa at buong katahimikan at kadiliman. Kinabukasan. Alas 9 ng umaga. Sa mamoy na apartment sa Sampaloc. Sa huli. Umuwi si Dennis sa bulok na butas na ito at nagpalipas ng isang hindi komportableng gabi sa matigas na sofa. Si Mama Rosa. Na lumabas ng kusina hawak ang isang baso ng tubig. Ay tiningnan ng may pandidiri ang gusot na polong anak. Hindi ka man lang pinapasok ng ahas na yon. Pinalayas niya ang asawa niya. Padaboh niyang ibinaba ang baso sa maliit na mesa. Napakawalang hiya naman ng babaeng dinala mo. Unang araw pa lang. May lakas ang loop na magtumba ang mesa sa harap ng biyenan niya. Tama na po. Pakiusap. Itinapon ni Mama Rosa ang maduming gapron sa sahig. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Tingnan ko lang kung matapang siyang hindi pagbuksan ng pinto ang sarili niyang biyenan. Alas 10:30 na umaga. Matapos sumakay, ngip at makipaksiksikan sa MRT. Nakatayo si Mama Rosa sa harap ng mamahaling pinto sa tagwik. Pinindot niya ang doorbell. Katahimikan, pinindot niya ulit. Sa pagkakataong ito, idiniin niya ang daliri niya sa loop ng 3 segundo. Walang narinig na kahit anong tunok mula sa loop. Kumukulo ang dugo ni Mama Rosa. Huminga siya ng malalim at nagsimulang kalampagin ang pinto ng buong lakas. Hoy manugang. Buksan mo to ngayon din. Alam kong nagtatago ka diyan na parang daga. Umalingaw-ngaw ang kanyang matinis na boses sa pasilyo ng mahaling gusali. Anong klaseng ugali yan? Nandito ang biyenan mo tapos hindi mo bubuksan ang pinto. Akala mo ba kapag pinalitan mo ang passcode? Makakalusot ka na. Lumabas ka ngayon din. Kinalampak niya ang pinto sa loop ng halos 10 minuto. Namaga at namula ang kanyang palat. Isang dumaang tagalinis na may tulak-tulak na kart ang tumingin sa kanya na parang unggoy sa zoo. At nagpatuloy siya paglalakad. Naramdaman ni Mama Rosa ang matinding kahihiyan na umakyat sa kanyang mukha. Masama niyang tiningnan ang tagalinis at tulat ng isang asong natalo. Naglakad papunta sa elevator. Tumayo siya roon ng halos 40 minuto. Nangyang gali sa gali. Pero hindi bumukas ang pinto. Sa wakas. Pumasok sa kanyang makitit na utak ang katotohanan. Ang babaeng tahimik na nahihiwang repolyo kahapon ay seryoso na ngayon. Nanginginig ang daliri niyang binuksan ang messenger at nagpadala ng voice message kay Dennis. Nababaliw na talaga siya. Ayaw niya talagang buksan ang pinto. Gumawa kang paraan. Ayusin mo ito. Hindi natin pwedeng hayaang nakatiwangwang lang ang napakamahal na bahay na yan. Kasabay nito. Sa isang coffee shop sa Makati. Nakapila si Dennis kasama ang kanyang mga katrabaho matapos ang kanilang morning meeting. 4 na iced americano at 2 latte.
Sabi niya habang eleganteng iniaabot sa cashier ang kanyang itim na VIP credit card. Eto po. Ipinasok na cashier ang card sa terminal. Lumabas sa screen ang isang pulang notification na may error. Ay. Sir. Pasensya na po. Pero nakablock po ang card niyo. Nakablock? Anong kalokohan yan? Inis na sagot ni Dennis. May 5 milyong limit pa ako diyan. Baka sira ang terminal niyo. Subukan niyo ulit. Ipinasok ng cashier ang card sa ibang terminal. Pareho pa rin. Hindi po ito lakpas sa limit. Ang card po mismo ay nakablock sa sistema dahil nai-report na nawala. Nagsimulang magbulungan ang mga katrabaho sa likod niya. Naramdaman ni Dennis ang pag-init ng kanyang muha dahil sa matinding kahihiyan. Mabilis siyang kumapa sa bulsa ng kanyang suit. Kumuha ang isang simpleng debit card na may maliit na laman. At inabot sa cashier. Ito na lang. Paglabas ng coffee shop. Pinauna na ni Dennis ang makatrabaho sa opisina at dumiretso siya sa smoking area. Kumbaga sa tambol ang tibok ng puso niya, nang tawagan niya ang VIP customer service number sa likod ng card, pakihek ngang status nga card ko. Ang dulo ay 8831. Nagtype ang operator sa keyboard at makalipas ang 3 segundo. Sumagot ng walang emosyon. Hello po. Ang card po na ito ay isang extension card para sa pamilya. Kahapon pong alas 10 umaga. Ang pangunahing may-ari ng account na si Katrina ay nag-request na i-block ito sa pamamagitan ng mobile app dahil nawala raw po. Nabaluktot ang sigarilyo sa magdalirin ni Dennis. Nahulog ang abo sa kanyang makintab na sapatos, pangunahing may-ari. Pinagloloko niyo ba ako? Joint account namin yan ng asawa ko. Sumigaw na siya. Pasensya na po. Pero sa sistema po namin, ang nagisang may-ari ng account na ito ay si Katrina. Bilang may-ari ng extension card. Wala po kayong karapatang ipa-unblock ito. Pinigilan ni Dennis ang sarili na ibato ang cellphone sa pader at binaba ang tawag. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod niya. Natataranta niyang binuksan ang mobile banking app at pumasok sa joint account kung saan siya nahulog ang pera na parang isang napakalaking pabor. Kabuwang balanse 0 piso. Sa transaction history. Malinaw na makikita na, kahapon ng umaga. Ang lahat ng pera hanggang sa huling sentimo ay inilipat sa isang hindi kilalang account sa ibang bangko. Napaupo siya sa maduming pader ng smoking area. Sa nakakasakal na sandaling ito. Kasabay ngang matinding takot. Naunawaan niya ang totoong estadong pera sa kanilang maikling pagsasama. Sa loob ng 2 taon nilang relasyon. Ni minsan ay hindi nag-usap si Katrina tungkol sa pera. Madali siyang nakbabayat sa mamahaling restaurant. At ang problema sa pagbilingang tsondo sa tagwik ay inayos niya sa isang simpleng salita ayusin lahat ng papa ko dahil sa kanyang kayabangan. Inisip niyang karapatan niya ito bilang isang matagumpay na lalaki na nakapasok sa mataas na antas ng lipunan. Ang isinumpang credit card na iyon ay ang bumubuhay sa pamilya niya sa Sampaloc. Si Mama Rosa ay namimilingang mamahaling pagkain sa Rustans linggo-linggo. Ang nakababatang kapatid na si Sarah ay nagbabayad para sa mga mamahaling review center para sa kanyang board exams. Ang lahat nga, ito ay binabayaran gamit ang card na ngayon ay nakablock na. Itinapon ni Dennis ang upos ng sigarilyo at galit na tinapakan ito. Tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, may malaking problema tayo. Tuyong-tuyo ang boses niya. Ano? Binuksan na ba ang babaeng yan ang pinto? Kararating lang ni Mama Rosa sa apartment nila. Hindi tungkol sa pinto. Ay binlock ni Katrina ang lahat ng card. Pati yung ginagamit natin pambayad sa lahat ng gastusin. Natihilan ang pa ni Mama Rosa sa air. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Di ba yan yung card kung saan nakakonekta ang sweldo mo? Hindi. Simulat sa pool nakapangalan lang sa kanya ang card na yon. Desperadong sihaw ni Dennis. Ang balif na uno. Hindi lang ay binlock ang card. Kinuha niya rin ang lahat ng pera sa joint account natin hanggang sa huling sentimo. Nanigas si Mama Rosa sa may pintuan na parang estatwa. Ano? Anong kalokohan yan? Paanong hindi nakapangalan sa iyo? Ikaw ang haligi ng tahanan. Dennis.
bakit nasa kanya lahat ng pera? Ma, pakiusap. Maring napapikit si Dennis sa sobrang hirap. Ang titulong kondo sa Tagwig ay nakapangalan din lang sa kanya. Ang buong 80 milyon ay binayaran ang tatay niya. Kung magsisimula sila ngang laban sa pera ngayon, maiwan akong walang-wala at walang magagamit na card. Sa kabilang linya, walang maririnig kundi patay na katahimikan. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Sarah hawak ang resibo para sa bayad sa review center. Narinig niya ang huling desperadong sigaw ng kanyang kapatid. Namutla ang kanyang mukha. Ma, anong sabi niya? Ay binlock ng asawa niya ang card. Biro lang ba to? Paano ko babayaran ang review ko? Kailangan kong magbayad hanggang alas 3 ng hapon ngayon. Tinitigan ni Mama Rosa ang kanyang anak na babae ng may nanlalaking mamata. Hindi makapagsalita. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tiningnan ang mansa sa sahig ng sala. Ang lugar kung saan itinumba ni Katrina ang mesa kahapon. Nalinis na nila ang magabubog. Pero ang kayumanging mansa ng sabaw na baka na kumapit sa lumang sahi ay nanatili na parang marka ng sumpa. Naramdaman ni Mama Rosa ang pagapangang malamig na yelo sa kanyang likod. Ngayon lang pumasok sa mapurol niyang utak ang lahat. Kahapon, ang matapang na babaeng iyon ay hindi lang nagtapon ng kaldero ng sabaw. Sinira niya ang kaisa-isang pinakukunan nila ang pera. Ang kaisa-isang kapangyarihan na nagbibigay buhay sa kanilang nakakaawang pamilya na nabubuhay lang bilang malinta. 2 linggo ang lumipas. Sa isang salaming meeting room sa opisina ang isang mamahaling abogado sa Makati. Namayani ang matinding lamig. Nakayuko si Dennis sa dulong mahabang mesa. Nangingitim ang ilalim ng kanyang mamata. Sa loob ng 2 linggong paghihirap. Inikot niya ang lahat para hanapin ako. Sa botika. Sinabi sa kanya na naklif akong 1 buwan. Sa kondo sa Tagwig. Sinabi ng gwardiya na matagal ko nang kinuha ang nga mahahalagang gamit ko at umalis na. Pumunta pa siya sa eksklusibong subdivision sa Alabang kung saan nakatira ang mga magulang ko. Pero hindi man lang siya pinapasok ng gwardiya sagad. Sa tapat niya, nakakrus ang mabinti. Nakaupo si Attorney Julia, at nakanggising pinagmamasdan siya. Kumuha si Julia ng mga papeles mula sa folder at inihagis ito sa mesa papunta kay Dennis. Ito ang pinal na dokumento para sa annulment. Ang boses niya ay kasing lamig ng isang sheriff na magsasara ng bahay. Ang kliyente ko ay hindi humihingi ang anumang danyos o paghahati ang ari-arian. Gayunpaman, ang tsondo, sa Tagwig na nakakahalaga ng 80 milyong piso, ay buong-buong babalik sa kanya. Ang kailangan mo lang gawin, Dennis, ay kunin ang ballpen. Isulat ang pangalan mo. At pumirma sa pag-urong ang anumang karapatan mo sa ari-ariang iyon. Nakatingin si Dennis sa mga ibinatong papel. Nanginginig ang magamay niya sa ilalim ng mesa. Nagbibiro ba kayo? Hindi makatarungan ito. Ang bahay na yon ay binili para sa aming pagsasama. Ngumisi si Julia. Naglabas siya ng isa pang folder mula sa kanyang bag at sinadyang ipatong sa tabi ng mga papeles ng annulment. Sa unang pahina ay ang reklamo para sa kasong Violence Against Women and Children o VAWC. Na may tataang pulisya. At sa likod nito ay ang medical certificate mula sa ospital na may malinaw na mga litrato. Dennis. Sumandal si Julia sa kanyang upuan. Ang kliyente kong, si Katrina ay kumpleto na NG ebidensya para sa korte. Ikaw. Sa harap ng mga testigo sa unang araw pagkatapos ng inyong kasal, ay sinadyang manakit at manampal sa iyong asawa. Kung tatanggi ka sa kasunduang ito at idadaan sa husgado, hindi ka lang magbabayad ng milyon-milyong danyos, kundi makukulong ka pa dahil sa kasong kriminal. Ang magandang folder na ito ay diretsong ipapadala sa HR department ng kumpanya mo. Gusto mo ba talagang umabot sa ganito at bayaran ang presyong ginawa mo? Tinitigan ni Dennis ang nakakatakot na medical certificate na parang nakakita ng multo. Sa may kulay na litrato. Malinaw na nakikita ang namamagang pulang pisngi ko. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Ang kanyang ina, Dennis. Ang boses ni Mama Rosa sa kabilang linya ay naipit at nakakaawa. Wala na ang dating kayabangan nito. Pirmahan mo na.
Pirmahan mo na lang lahat at tapusin na natin ito. Ma. Tumawag sa akin ang bangko. Nanginginig ang boses niya. Sinasabi nilang nakahanap ng mamimili ang broker ni Katrina para sa kondo. Ipoproseso na ang pagbebenta nito bukas, anak. Kapag nawala ang pera ni Katrina, hindi na natin kayang bayaran ang buwan ng interes sa utang. Isinangla natin ang nag-isang bahay natin sa Sampaloc para lang may pagmayabang na kasal sa Makati mareremata ng bangko ang bahay natin. Mapapalayas tayo sa kalye na tihilan si Dennis. Nakalimutan niya ng tuluyan para makapahanda ng isang malaking kasal sa isang mamahaling hotel at makapagpasikat. Isinangla ni Mama Rosa ang nag-isa nilang bahay at umutang ng napakalaking halaga na may mataas na interes. Ang marupok na balanseng ito sa pera ay nakasandal lamang sa credit card ko na siyang nagbabayad ng lahat ng gastusin nila. Pirmahan mo na, sabi ko. Huminga ng malalim si Mama Rosa at binaba ang tawag. Parang isang manika na nawalan ng tali. Ibinaba ni Dennis ang cellphone sa mesa. Tiningnan niya ang malamig at matagumpay na mukha ni Julia. Nanginginig ang kanyang kamay na kumuhang ballpen. Ang kamay niyang nakalutang sa ibabaw ng papel ay nanginginig na parang adik. Nabuhay siya sa isang malaking kasinungalingan. Inakala niyang nakahanap siya ng inosente at sunod-sunurang asawa na makukulong niya sa batas ng malalaki at makokontrol niya habang buhay. Pero sa uli, napatunayan niyang siya lang pala ay isang nakakawang hari sa loob ng 24 na oras sa isang palasyong itinayo gamit ang pera ng iba. Pumirma siya. Ang mga letra ng kanyang pangalan ay baluktot at nakakaawa. Tila isang gumagapang na uot. Sa loob lamang ng isang buwan, naayos na ang lahat ng legal na proseso. Nabenta ng kondo sa Taguig. Si Dennis. Dala ang 2 murang bag na naglalaman ng kanyang kakaunting gamit. Ay nakayukong bumalik sa bulok at amoy amag na apartment sa Sampaloc. Dumating ang malamig na panahon ng Disyembre. Sa pulong ngang nakatira sa barangay, kung saan nagtitipon ang mga chismosa. Napakaingay. Nakaupo si Mama Rosa sa pinakasulok. May kape sa harapan niya. At nakayuko ng mababa. Naku! Aling Rosa. Matamis ang boses ng presidente ng samahan. Nabalitaan ko. Yung anak mong si Dennis. Hindi pa man nakakapag-honeymoon. Nakabalik na rito sa inyo. Biglang tumahimik ang lahat ng usapan sa mga mesa. Lahat ng tainga ay nakatuon sa kanya. Pilit nang gumit si Mama Rosa. Naku. Wala yon. Ganyan talaga ang makabataan ngayon. Hindi makasundo ang ugali. Kaya nahiwalay agad. Yung babaeng pinilit maging manugang ko. Abay, napakabastos at walang galang sa nakatatanda. Kaming mga formal at mayos na pamilya. Hindi namin palalampasin yon. Kaya pinalayas ko siya. Sinubukan niyang isalba ang natitira niyang dangal. Aba. Ganoon ba? Ngumisi ang manikurista sa kabilang mesa. Iba naman ang kwento ng kliyente ko. Ang sabi, yung manugang mo raw kumuha ng magaling na abogado at nabawi lahat ng para sa bahay hanggang sa huling sentimo. Tapos yung anak mo, naiwang nakanganga. Iba na ang panahon ngayon. Ang matatalinong, babaeng ginagipapayza, na mula ng husto ang mukha ni Mama Rosa. Wala siyang may sagot. Kaya napalunok na lang siya ngang lumamig at murang kape. Mapait ito. Kasing pait ng lason. Dahil gusto na niyang makatakas. Dumukot siya sa kanyang bag para magbayad. Pero pagkatapos matagal na paghahanap, ang tanging nailabas niya ay isang luma at maalikabok na debit card na walang laman. Nakatinginan ang nakapitbahay at nangisihan, kasabay nito. Sa ground floor ng isang lumang commercial center. Tumunog ang kampana ang pinto sa isang convenience store. Si Sarah. Suot ang murang unipormeng kahera. Ay nakayukong, nakatayo, sa likod ng kaha. Nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. At ang buhok niyang dati, ay inaayos pa sa salon. Ngayon ay nakatali na lang ng magulo at malakit. Isang lalaking naka-uniformeng construction worker ang padabog na naglapag ng lata ng beer sa counter. Bilis-bilisan mo. Mahuhuli na ako sa bus. Sa sobrang kaba?
Hinawakan ni Sarah ang scanner at itinapat sa barcode. 45 piso po. Mahina niyang sabi. Inihagis ang lalaki ang isang lukot na 100 piso at nainip na kinatok ang magaliri sa counter. Ano? Tutunganga ka na lang diyan. Suklian mo ko. Kayong mga kabataan ngayon. Ang tatamad niyo. Kinagat ni Sarah ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Pinipigilan ang mga luhang kahihiyan, sa loob ng 3 buwan. Narinig niya ang linyang. Ito ang daan-daang beses. Nang mawala ang mahiwagang credit card ng kanyang hipak. Nakansela ang kanyang enrollment sa review center. Ang ina niya ay mahapong nagbabasa ang masulat mula sa bangko na naniningil ng utang. Ang kapatid niyang, si Dennis, ay naglalasing gabi-gabi sa kwarto. Sa huli. Para makakain. Napilitan siyang magtrabaho bilang minimum wage earner sa tindahang ito. Nanginginig ang mga kamay niyang binilang ang sukli at inabot sa mamimili. Ngayon lang. Habang nakatayo sa malakit na kaha at nararanasan ang hirap ng pagiging isang manggagawa, niya unang naunawaan ang isang simple ngunit malupit na katotohanan. Sa mundong ito, walang sinuman ang may obligasyong pakainin. Siya nang libre ang mainit na almusal, habang nagbubulakbol siya. Walang ganoong mahiwagang plato, na laging may laman. 3 buwan ang lumipas, sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Sa bakuran ng isang malaking bahay. Nahuhulok ang mga tuyong dahon sa berdeng damuhan. Sa malawak na kusina. Umaandar ang malakas na exhaust fan. At sa isang mabigat na kawali, nakluluto na mainit na pancakes. Si Papa Arturo, suot ang kanyang komportableng damit pambahay. Ay sanay na, inihagis at pinaliktad ang pancake sa aere. Amoy ginhawa at masarap na pakain ang buong bahay. Pumasok ako. Dala ang ilang supot ng mamahaling prutas mula sa Rustans. Nakasimpleng pantalon at maluwag na damit lang ako. Ang buhok ko ay nakaipit lang gamit ang isang malaking ipitan. Mahugas ka muna ng kamay at mag-ayos ka ng mesa. Sabi ni Papa Arturo nang hindi inaalis ang tingin sa niluluto. Pumunta ang mama mo sa likod bahay para kumuhang sariwang sibuyas. Tawagin mo na. Opo. Papa, kumuha ako ng plato at kubyertos at pumunta sa malawak na dining room na nailawan ng sikat ng araw. Ang mesa ay gawa sa solidong kahoy. Kasya ang 10 tao rito. Simple kong inadyos ang mga kubyertos para sa 3 tao. Walang espesyal na upuan sa kabisera. Walang nakakasakal na patakaran kung sino ang mataas. At walang batas na nagsasabing kailangan mong hintayin ang haligingang tahanan bago ka makahawak ang tinidor. Pumasok si mama na may hawak na sariwang strawberries. Naglapak siya ingge mantikilya at syrup sa mesa. Kain na tayo. Sabi ni Papa Arturo habang inilalapag ang plato ng mainit na pancakes. Siya ang unang umupo sa mesa. Umupo kaming 3 sa paligid ng hapag. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita tungkol sa bangungot na nangyari 3 buwan na ang nakararaan sa Sampaloc. Walang nananarmon sa akin na dapat ay mas kinilala ko muna ang taong pakakasalan ko. Ang almusal na ito ay katulad din ng lahat ng almusal sa loob ng 28 taon ng buhay ko. Isang simpleng salo-salo kasama ang aking pamilya. Kumuha ako ng tinidor. Hiniwa ang mainit na pancake. Isinausa sa sirup. At isinubo. Sa tahimik na silid. Tanging ang mahinang tunok ng makakubirtos ang maririnig. Nungunuya ako. At biglang natihilang. Nakatingin sa makinis na ibabaw ngaming mesa. Sa isip ko, dumaan ng panandalian ang imaheng bulok na kahoy na mesa na may maikling paan na sinira ko sa madilim at malamig na sala na iyon. Ang hangin dun ay mabigat at nakakasakal. Parang sementong tumitigas. Ang katahimikan ng mga taong tumatawag sa sarili nilang pamilya ko, ay isang uri ng pang-abuso. Pinipilit akong lumuhot. Pulutin ang nabubok. At tanggapin ang aking lugar bilang isang aliping walang karapatan. Pero ngayon, ang nakapaligid sa akin ay isang perpekto at payapang katahimikan. Ito ang katahimikan ng kalayaan. Kalayaan mula sa pag-intindi sa timplangang ulo ng iba. Sa pag-ingat, sa bawat salitang bibitawan. At sa takot sa anumang parusa. Walang nakutos mula sa itaas. Walang nakakabaliw na paninisi. Nilunok ko ang pancake.
Ibinaba ko ang tinidor sa plato at kumuha ngang baso ngang malamig na tubig. Dumaan ang mga daliri ko sa malamig na salamin ng baso, at nang sandaling iyon. Naramdaman ko ang pagdaloy sa aking buong katawan. Mula ulo hanggang paa. Ngang isang matagal ko nang nakalimutang pakiramdam ng kapayapaan at matibay na kumpiyansa. Ang kumpiyansa na isang taong nakatayo sa sarili niyang magapa. Hinding-hindi ko na kailanman kakailanganing humingi ng permiso sa mga basurang iyon para lang makakain ng sarili kong pagkain.